Okay, magandang gabi po uli sa inyong lahat. Welcome po sa ating webinar series na patungkol sa katutubong Maharlikano. Ito po ay weekly series ng Makakalikasan, Nature Party Philippines at ang Pilipinas Kalikasan Movement patungkol sa mga issue, sitwasyon, kalagayan, programa, plano, at iba pang mga bagay patungkol sa ating mga kapatid na katutubong Pilipino, mga indigenous people, mga kapatid nating Bangsamoro at mga kapatid natin sa Cordillera. Ngayong gabi po, atin pong ini-interview si Timuay Jimid Mansayagan, ang Pangulo ng isa sa pinakamalaking network ng mga indigenous peoples group sa Mindanao. Ang tawag po sa kanila ay mga Lumad, si Timuay Jimid Mansayagan. Timuay, unang-una, ano po bang ibig sabihin ng lumad? At saan po galing ang salitang ito? Para po dun sa mga hindi pa familiar at maaaring ngayon lang po narinig ang ibig sabihin ng ang salitang ito. Ayon sa hindi pa nakakaalam kung ano ang lumad. Ang lumad ay salitang Bisaya na ibig sabihin ay katutubo. Ito ay napagkaisang hirami namin noong 1986 during the foundation of Lumad Mindanao. Dahil sa 13 po na tribo na dumalo sa naturang founding assembly ng Lumad Mindanao ay wala ni isang salitang common sa lahat. Ibig sabihin yung more than 30 ay may iba-iba talaga silang salita. So kaya dahil yung debate namin ay umabot na ng isang araw kung ano ang pangalan ng katutubo dito sa Mindanao. Maraming lumabas. Una, yung taga-simbahan at that time, ang pagkilala nila sa mga hindi Muslim na katutubo ay tinawag nilang tribal Filipinos. Karamihan naman sa amin ay hindi namin tinanggap dahil yung Filipinos ay hango sa pangalan ng dayuhan na si Haring Pilipi. At ayon sa mga matatanda na dumalo sa naturang founding assembly, ay sabi nila, wala tayong karapatan na kilalaning Pilipino dahil hindi tayo hindi tayo nakungker o hindi tayo kasama doon sa hinaharian ng Espanyol. Kaya mahiya naman tayong kilalanin nating Pilipino tayo na wala tayong pakialam kay Haring Pilipi Dasikan na yun ang pangalan. In behalf of his name ay tinawag na Las Islas Pilipinas ang Pilipinas noon. So yung mga napakarami pala ng miyembro ng LMPF, Lumad Mindanao People's Federation. At tulad na nasabi nyo, nung inyong founding assembly noong 1980s, ay 30, more than 30 na mga IPs. Ito bang 30 na IP tribes ay kasalukuyan pang kasama ninyo, Timuay? At magiging interesado kaya sila na ma-interview isa-isa dito sa ating programa? Wala namang problema. Sa tingin ko, pagkakataon lang ang medyo sabihin natin kung bigyan natin sila ng opportunity na ma-interview, ay wala namang problema. Ang problema lang natin dito, kung paano natin i-interview kasi karamihan sa kanila, sir, ay nasa kabundukan na wala man lang, ibig sabihin natin parang signal lang yata na dumadaan-daan lang yung signal ng cellphone. Pero yung signal na ganito, ay medyo mahirapan tayo. Kaya kasi ito ay through Wi-Fi, no? Ang kakayanan nito nag-broadcast. So pag load lang siya, medyo mahihirapan. Siguro hahanap tayo ng paraan kung paano gawin ito sa mga susunod na pagkakataon. At mahalagang malaman din, Timuay, kung pag sinabi ba nating indigenous people, no? Kasi maniwala kahit hindi, marami pa rin tayong mga mamamayan na hindi rin tuwirang nauunawaan. Ang ano bang ibig sabihin ng pagiging katutubo, yung indigenous people, no? Sa simplehong pananalita,
Timoy, ano bang ibig sabihin ng pagiging indigenous people? Well, ayon sa mga anthropologist, ang kaibahan ng indigenous people at saka magsasaka kasi yang dalawang grupo na yan ay nabubuhay sa lupa. Ang kaibahan lang sa katutubo ay since time immemorial ay meron na kaming espesyal na relasyon sa lupa o sa aming teritoryo. Kaya kinikilala ito ng gobyerno lalo na dito sa ating 1987 Constitution ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang lupang ninuno na sinasabi o ancestral domain. Na most of the time sa ngayon tinatawag ng teritoryo. At kung sabihin mong katutubo ay nandyan pa yung pre-Hispanic, yung sabihin ng prehistory na nasa kanilang customary law sa kanilang ano ba yung Tagalog ng kinakaugaliang pamamaraan. Oo. Nandoon pa. Kung ihambing mo sa mga Tagalog o Cebuano o Ilocano ay matingkad pa sa katutubo na naisisinabuhay nila yung paniniwala ng kanilang mga ninuno noon pang araw nang wala pang sabihin natin, dito sa amin sa Mindanao, wala pang Islam, ay nandiyan na yung paniniwala namin. Nang dumating magandang idea, magandang kwan po yan, no? Realization, Timoy, no? Paring surprising sa iba na ang Mindanao may panahon na wala pang Muslim, wala pang Islam. So itong panahon na ito, nandiyan na ang mga tribong lumad. Oo. Actually, yung mga Muslim na sinasabi natin, kasama naming mga katutubo yan dito sa Mindanao. It only happened, 13 of them, 13 ethno-linguistic mula Maguindanao, Maranao, Tausug, etc. so forth, ay nag-embrace sila sa paniniwalang Islam. So doon na nagkakaiba kami. Pero in fact, sa ngayon, ay maraming ina-assert din nila na they are Muslim at the same time indigenous people. So, yun ang ina-assert nila. Sabagay, sa kanila, Kanina po na-mention ninyo na ang isang pagkakaiba ng isang katutubo ay pinapractice niya pa yung customary and traditional way of living kumpara sa ibang mga grupo ng tao na maaring hindi na. So, ang ibig po bang sabihin nito, at one point in time, ang mga Tagalog, halimbawa, ay may sarili ring mga pamamaraan at customary system, pero ngayon ay hindi na nila ginagawa o largely nakalimutan na. Ganun po ba ang pagkakaiba ng isang Tagalog, Kapampangan, kumpara sa halimbawa sa Arumanin, Manobo, at iba pang mga indigenous people? Oo, naniwala kami. Naniwala kami na hindi namin solo ang customary laws. Well, in fact, parang sa ngayon niya, parang kami lang yung nagbabahag. Ipinaangkin sa amin yung mga, anyway, this is a part of discrimination. Na yung mga ganyang pamamaraan, ay, it belongs to us. Yung mga backward. Well, in fact, sabi ng Communist Party of the Philippines, ng katutubo ay kami ay backward and primitive communal communities. Yun ang paniniwala sa amin. So sa amin hindi namin gaano maunawaan kasi yun ang tingin nila sa amin. Pero sa amin nag-i-evolve din Nag-i-evolve kasi wala namang wala dito sa Mindanao ay wala ng community dito na hindi nakakaalam kung ano ang highway, ano ay yung motor, mga ganon. Lahat naman may kaalaman na sa mga bagong tuklas, yung advancement ng teknolohiya o science. So palagay ko yung pananaw na yung mga prejudice na primitive, backward, palagay ko hindi lang yung Communist Party ang may ganyang pananaw, no? Marami din sa mga ibang organisasyon, institusyon at mga individual hanggang ngayon, yung mga kapwa rin nating Pilipino na may ganyang impression, kaya nga ang madalas na unang pumapasok sa kanilang isip
ay yung mini-mention nyo kanina na may sense of backwardness na maaari namang hindi totoo, no? Dahil ang bawat mga tribo nga ay, ang bawat komunidad, iba-iba naman ang sitwasyon at may mga bagay na maaaring ang perception natin ay backward pero sa totoo ay hindi at meron din namang ang tingin natin ay advance pero sa totoo lang hindi. Dahil nasa kasalukuyang panahon na tayo ay humaharap sa pagbabago ng klima, nauubusan na tayo ng mga sagot sa ating mga problema at maraming nagsasabi na ang solusyon daw ay maaring mahanap natin sa mga indigenous peoples community. Ano po bang ibig sabihin nito, Timoy, pagdating sa usapin ng pamumuhay na makakalikasan at sa usapin ng pagbabago ng klima o yung issue natin sa climate change na siyang kinakaharap natin ngayon? Well, in relation to that, Sheroy, ay kung maalala mo na noong 1992 ay ginagawa yung United Nations Conference on Basa UNCID doon sa Rio de Janeiro. Nakapunta tayo doon. At doon, ang buong United Nations o yung buong mundo ay doon nila kinikilala ang malaking role ng indigenous people sa protection ng ating planeta. Yun pa ang pagkakataon na kinikilala ng buong mundo ang papel ng mga katutubo kasi ayon sa kanila ay mas malalim yung relasyon ng katutubo at yung kanyang kapaligiran. So ito yung sabihin natin kaibahan kasi halimbawa kung titingnan mo yung katutubo ay mayroon siyang spirituality. Yung spirituality niya ay nandiyan na nakabaon yung paniniwala na ikaw ay hindi Superman, but you are only part and parcel of the creation. Ang nangyari kasi sa atin, itong makabagong teknolohiya ay, halimbawa, yung sabi nilang mas advanced sila. Pero kung titingnan mo, in real sense, yan ang backwardness. Kasi while the world is still looking at us, believing us as a backward, pero kami yung pinaka-advanced. Thousands of years, we understand the harmony, the relation of human being and the nature. Alam na namin yan. Pero yung pangalang nare-realize yan ng mga maraming komunidad eh. At yan din ang mga minumungkahi ng mga scientifico natin at mga sociologists and ecologists na nag-aral patungkol dito sa issue natin sa pagbabago ng klima. Na ang ugat nito ay ang ating pananaw, no? Yung ating mindset at ang ugat nito ay yung lifestyle na ating inadapt na siyang nagdudulot nitong uri ng pamumuhay na siyang nakakasira sa ating kalikasan. Na siya naman eventually ay umaapekto sa ating pamumuhay. At yan na nga ang nararanasan natin ngayon sa case ng Pilipinas, extreme weather conditions, sea level rise, drought, at iba pang mga problema kasama na itong COVID-19. Na kung matatandaan ninyo, ang COVID-19, zoonotic disease ito, no? Yung paglipat ng mga virus mula sa mga ilang na buhay na mga ilang na hayop, wildlife ay napupunta sa tao dahil sinira natin ang kanilang habitat. So, pwede ba nating sabihin na, Timoy, na itong mga teritoryo ng mga katutubong Pilipino sa ngayon ay paano ba niyo i-describe ito? Kasi maraming Pilipino ang hindi nakakaunawa. Ano ba talaga ang konteksto nitong mga ancestral domain? Ano ba ang ancestral domain? At bakit po ito mahalaga? Itong ancestral domain, in fact, wala kaming termino dito. No? Itong bago lang na may binigyan ito ng ancestral domain. Pero ang termino namin, particular sa aming Arumanon Manobo, ay simple lang yung tawag namin dito. Ito yung darapa. Darapa means kung saan naniwala kami, nasa darapa ay diyan kami itinanim ng Panginoong yung tawag namin magbabaya miswaran midlimbag. Yan ang tawag namin sa tinatawag ninyo na Panginoon o Diyos. Sa amin ay magbabaya miswaran midlimbag. Doon kami itinanim. Yung ninuno namin ay tinanim sa darapa. Ito yung malawak na lupain na kung saan yung Arumanon Manobo ay matatagpuan. Halimbawa, kung may Arumanon Manobo sa California,
malamang galing yun sa Central Mindanao. Kasi walang Arumano Manobo doon sa California. So yan ang ibig sabihin nito sa ancestral domain. A place where you belong. So ito yung ibig sabihin, nandyan yung lahat ng paniniwala. Kasi yung ancestral domain sa amin ay hindi lang lupa yan. Kundi sa paniniwala natin sa mga Arumano Manobo na ang lupa ang namamay-ari sa tao. Hindi ang tao ang namamay-ari sa lupa. Kaya ito ngayon nangyari, Sir Roy, na marami na sa atin ang wala ng lupa kasi sa konseptong yan na human being owns the land. Pero kung baliktad sana yan na it is the land who owns the people, malamang na maraming tao na hindi nahihirapan. Oo. Kasi lahat ay may parte ng lupa, no? Walang nagmamay-ari sa lupa. Kasi wala Ito yung namang wala namang Tama tao yun. dito, Sir Roy, na nahulog mula sa ulap. Kundi dito na ito galing sa lupa. Well, it might surprise some na ang konsepto ng private ownership, lalo na sa lupa, ay isa very recent na phenomenon, no, sa ating society dito sa ating kapuluan. Kasi may panahon talaga na walang ganong konsepto. In fact, pumasok lang yan during colonization ng Spaniards and other Western countries, no? Na nung pumasok sila rito, in-introduce nila yung konsepto ng private ownership. Ang tawag po dyan sa legal lingua ay yung regalian doctrine, no? Na kung kung hindi pinagmamay-arian ng isang pribado, ang mga yan ay pinagmamay-arian ng estado. So nagkakaroon ngayon ng ownership ang isang bagay na dati namang wala sa ating original na pananaw. At ito ay isa sa mga ugat ng problema na sa totoo lang kahirap isipin sa ngayon dahil nga sa lahat tayo ay pumapaloob na sa ganitong sistema. Timoy, pinasok niyo na rin naman at sa susunod na mga segment, maganda rin mabigyan natin ng mas tuon talaga yung Arumanon Manobo. Pero bigyan ko po kayo ng ilang pagkakataon ngayon para ipakilala po ng bahagya ang inyong komunidad, ang Arumanin Manobo. Dahil marami po sa ating mga manonood nito ay malamang ngayon lang po narinig ang pangalan ng inyong komunidad. Baka pwede nyo pong bigyan ng kaunting pagpapakilala at ano ang inyong mga sitwasyon at issue at mga aspiration. Maraming salamat na binigyan mo ako ng pagkakataon. Ipakilala mo kung ano kami na mga Arumanon Manobo. In the first place, ang Manobo ay isang ancient na salita ng ibig sabihin ay tao. Now, if you believe that you are human being, therefore you are Manobo. Yung Aruman is yung lugar. Okay. Lugar. Kasi so, dito tao sa lugar na yon. Oo, ito yung kasi tao nga tao sa Aruman. Ang ibig sabihin ng Arumanon Manobo. So dito kasi sa Mindanao, Sir Roy, ay maraming Manobo. Mayroong Manobo tayo sa Sultan Kudarat, may Matigsalog Manobo dito sa Cotabato at Bukidnon, mayroon tayong Sarangani Manobo doon sa South Cotabato, mayroon tayong Agusanon Manobo sa Agusan, mayroon tayong Umayamnon at marami pang ibang mga Manobo. So lahat yan ay yung alimbawa Umayamnon, ibig sabihin lugar yon. Umayamnon means river. Kasi karamihan sa amin, Roy, dito sa Mindanao, ay riverine. Sabihin natin, may connection sa tubig ang aming mga kapangalanan. Like for example, Matigsalog Manobo. Yung salog is a river. Kung pupunta ka dito sa Davao, ito yung river diyan sa Bangkiruhan. Na doon sa uluhan ay tinatawag na Salog River. Pero dito sa baba ay tinawag na ng mga, hindi na mga Matigsalog ng Davao River. So, ganon yung nangyari. Halimbawa, Subanon, for example, ganon. Mayroong Balangasnon, mayroong Lapuyanon, at may 13 yan na iba't ibang grupo. Dito sa Arumanon Manobo, although kami ay parang maliit lang na grupo,
Pero we are composed of 13 bansa. Yung bansa is a group, it's a big clan na iba-iba na. Halimbawa kami, iba-iba na yung intonation, iba-iba yung territory of course, yung tinitirhan. So, halos isang bansa ay yun ang magkaka-relative. Kaya yung nag-aasawahan dyan ay yung between bansa. So, 13 bansa kami. At itong So, 13 parang bansa, clan, malalaking clan. oo, malalaking clan. Oo. Bigger clan itong bansa. At ang literal meaning dito is collective identity. Ibig sabihin, ang translation nito, Sir Roy, ay ako ay magpakabait ako para hindi mabahira ng hindi mabuti ang aking bansa. Kasi I am not only living for myself, but I am living for my bansa. I have to protect my bansa. Hindi ako loko-loko kasi magagalit yung aking kabansa. Nasabihin niya na akala lang ng ibang bansa, ganyan tayo lahat. So I have to take care of myself. At kung magka-problema ako, wala akong problema na. Kasi yung buong bansa ko ang tutulong sa akin. Talaga, maganda. Oo. Gano'n na, collective yan, bansa. Halimbawa, Ilianan. Kasi yung Arumanan kasi, ay ito yung naniwala na direct descendant sila ni Agyo. Si Agyo yung na-immortalize na nasa one of the Asia's longest epic na tinatawag na Ulahingan. Ulahingan. Ito, yan ang history namin bilang Arumanon Manubo. Yung Ulahingan is actually an epic. Ito ay kasaysayan paano yung ninuno namin na si Agyo nag-resist ng Islamization. So, pwede kaya Timuay na sa isang susunod na episode natin ay yung epic na yan ang ating tutukan upang mas maunawaan ng mga tao yung history ng Arumanen Manubo. Tutukan lang natin siya para kasi I'm pretty sure marami ang hindi ako ngayon ko lang siya narinig, no? Yung paraan kung paano maunawaan ang history ng Arumanen. Timuay, sa kasalukuyan, ano ang madalas pag ito tinatanong, ang tanong ay kung ano ang problema. Pero baguhin ko siya ng konti sa pagkakataon na to. Mas maganda siguro ang tanungin, ano ang aspiration? Ano ang mga pangarap ng Arumanen Manubo? At sa kasalukuyang panahon, ano ang mga problema o sitwasyon ng inyong komunidad na pumipigil para maabot ninyo itong mga aspiration at pangarap na ito? At anyway, sa aspiration na namin, ay gusto sana namin na tahasang makilala ang aming karapatan sa aming lupang ninuno. Pangalawa, mapatindig namin yung aming sistema ng pamamahala ng aming mga pamayanan o self-governance batay sa self-determination. Kasi sa totoo lang, ang ginagawa ng Lumad Mindanao sa ngayon ay pinagpatuloy lang namin yung mga adhikain ng aming mga ninuno, asserting who they are. Kasi nakwento ko naman sa iyo yung Ulahingan. Kung ano ang Ulahingan. We are standing for our own people. Being us. We are different people. So, yun ang gusto namin na yun ang aspiration namin sa ngayon. Ayun, dito naman sa problema ay walang kaibahan yung problema namin sa iba pang mga katutubo, hindi lang dito sa Mindanao, kung hindi sa buong bansa, at hindi lang sa buong bansa, kung hindi sa buong mundo. Kasi yung mga problema nitong 370 million indigenous population ay nagkaiba-iba lang siguro sa lugar, pero ganun pa rin ang sitwasyon. So yung gusto namin mangyari sana sa ngayon ay mabigyanan ng hugis yung binabaka naming struggle para sa aming lupang ninuno. And we are doing this
not for ourselves, but for the coming generation. Kasi naniwala kami na bawat henerasyon ay mapapil silang gagampanan para sa protection ng kanilang tinitirhan. Kasi yung tao ay pagpalagay lang natin, after 80 years, wala na siya eh. So ano ba yung maiwan? Yun ang pinoproblema namin na sana yung maiwan ay hindi na magka-problema gaya ng pinoproblema namin ngayon. Halimbawa, isa sa malaking problema ngayon na hindi man lang sabihin natin binigyan ng pansin is itong climate change. Malaking bahagi ito, malaking problema ito para sa amin. Kasi dati-rati, Sheroy, ay kahit wala kaming kalendaryo o walang pag-asa, ay yung mga ninuno, yung matatanda namin, ay alam nila kailan uulan, kung may darating na tagtuyo o yung dry season, yung walang ulan, at yung mga siyama namin o yung aming mga balian, yung spiritual leaders namin ay alam nila kung ano ang darating ng mga sakit. Dati-rati yung mga sakit noon ay itong mga tipdas o yung measles o mga kolera. Alam na matagal pa yan, ay alam na namin yan na may ganyan. Posible kung hindi lang humina yung aming spirituality, ay alam namin na darating itong pandemic na to. At alam namin kasi they advise us what to do. So kaya we survive. Kaya hundreds o thousands of years na may manubo ay nakarating ngayon na 2021 because of that practices. The harmony to the nature at yung pag-unawa sa kalikasan ay nandoon sa amin. Kaya ito, gusto namin itong buhayin because we have only one planet. Isa lang ang planeta natin. Walang reserba. At dito yung nakataya o makatira yung ating mga salinlahi. So ito yung pinakamabigat na tinitingnan ng Lumad Mindanao. Because Lumad Mindanao is not an ordinary non-governmental NGO. Ito yung sabihin natin na kumakarga sa mga dreams and aspiration of the indigenous people, particularly in Mindanao. Gaano ho ba ang impression na nakukuha ko, Timoy, na yung muling pag-practice at masustain yung inyong mga sariling mga pamamaraan, no? Yung way of life ninyo, kasama niya inyong spirituality, ay sentro siya sa inyong aspiration. At bahagi ito ng inyong yun nga, yung self-governance at aspiration ninyo for to do your own kind of life and lifestyle. Nakakabit po ito sa integridad ng inyong teritoryo, di ho ba? Kasi kung wala kayong control sa inyong teritoryo at walang integridad na ang inyong ang paggalaw ninyo sa loob ng inyong teritoryo ay hindi na isasagawa ito. Kung kaya't napakahalaga na ma-maintain yung integrity ng inyong territory. Sa kasalukuyan hubang panahon, palagay ko alam na rin ng iba to pero mahalagang ma-emphasize ulit. Ano-ano ba ang mga issue na siyang nakaka-apekto para mawala o mabawasan ng kontrol ng mga katutubong Pilipino komunidad sa kanilang teritoryo, sa kanilang ancestral domain? Para po sa mga hindi nakakaunawa at ngayon lang, or naunawaan ng konti pero hindi ganun kalalim, maganda ho siguro mabigyan din natin ang tuon ito. Ano ba ang problema sa integrity ng inyong ancestral domain? At paano po natin ito aayusin sa tingin ninyo? Ito ang malaking problema ito, Sir Roy. Kasi through the implementation or imposition, shall I see it, imposition of the so-called Regalian Doctrine, ay hinhiwa kami between us and our territory. Ibig sabihin, dito lang bago na may batas ng gobyerno, no, para sa pagkilala sa katutubo. Pero yung paniniwala o yung isip ng tao ay hindi ganong kabilis magbago. Halimbawa, isa sa problema namin ngayon, Sir Roy, lahat ng
ginto o minahan ay nasa ancestral domain. I mean, yung sinatawag natin na national patrimony ay nasa ancestral domain. At yung mga influential people, gaya ng politiko, negosyante, ay may interest sa yamang ano ba yung mga bahandi sa Bisaya pa, yung yaman sa aming lupang ninuno. At ito ang pinaka-problema namin. Kasi mining is una unregulated mining eh. Kahit ano yung gagawin ng kuan diyan, ano ito, DNR na mag-apply o pa-comply ng ECC ay hindi it does not matter na eh. Kasi yung gamit ng mercury na nakalason sa ating mga river ay walang monitor ang DNR diyan. Eh alam mo naman, yung corruption diyan, magbigay ka lang ng pira ay wala na yung mga compliance na yan. So ito yung ganitong mga problema namin. So mining, plantation, kahit kuan mo yan, ay mga lupa ng katutubo yan. At hindi lang simpleng problema ang pagkawala ng lupang ninuno. Ay hinahati-hati kami, yung divide and roll. Alam mo naman, yung divide and roll, binibigyan ng 1 million yung isang leader at pinopromisahan ng 10 million na darating at yung loyalty na niya, yun ang ginagamit ng mga may interest na mga individuals. Kaya may operation na mining dito sa aming mga lupang ninuno. Halimbawa, dito lang sa Tampakan. Kasi sa Tampakan, dito sa South Cotabato, territory ito ng Blaan. Alamin nyo kung gaano ito kayaman. Yung mga tao doon ay mag-aararo ng araw. Paghapon ay umuulan. Pagka umaga, magpunta lang sila sa inararaw nila at mamulot ng mga pre-gold doon. So, ganun kayaman ang Tampakan. At kung marinig ito ng mga hindi katutubo na may malaking interest o may malaking experience karanasan sa usaping paano ibenta, paano yayaman sa ginto na yan, talagang masisira yung komunidad na nandoon. Ito ang nangyari. Hindi lang sa mga Blaan, yung mga mining, kundi sa buong mga katutubo na. Halimbawa sa amin sa Romanon Manubo, wala kaming mining. Pero yung aming lugar is undulating. Yung bang patag pero walang tubig. Ang ginawa ng gobyerno, way back in 1939, ay kinuha nila yung aming lupa at pinatayo doon ang Bureau of Plant Industry kasi ginagawa nilang experimental station. So hanggang ngayon ay issue pa rin. Kasi ang unang sinabi ng gobyerno noon o yung ahente ng gobyerno ay hihiramin daw yung lupa namin, that is around 500 hectares para isauli after 25 years. That was 1939 at 2021 na ngayon, hindi pa rin ibinalik. So ibig sabihin, may paglilin lang, may hindi mabuting ginawa ang gobyerno sa aming tribo, hindi lang sa Romanon Manubo. So ito, mga ganitong sitwasyon, kasi sabi ko kanina, Sir Roy, na yung mga katutubo ay may connection yung tribo nila sa tubig. Ibig sabihin, hindi kami taga-bundok, Sir Roy. Kasi common sense naman, mahirap ang buhay sa bundok. Kasi una, walang supply ng tubig doon. Kasi kailangan man talaga ng tao ang tubig. Kaya yung mga tribo namin ay mga Umayamnon Manubo, mga Matigsalog, that is may connection sa tubig. So ito yung pinaka-problema namin. At gusto kong sabihin dito, Sir Roy, na partikular sa Romanon Manubo,
ay wala kaming ni katiting na iniisip na paalisin namin yung hindi mga Arumanon Manobo na nakapasok sa aming teritoryo. Kasi naunawaan namin na wala na rin silang pupuntahan. That's why umabot sila sa amin dahil wala na silang mapuntahang lugar. Ang amin lang sana na huwag naman nila ubusin yung aming lupa. Yun lang ang hinihingi namin. Kasi once may experience ka sa pagpatitulo ng lupa, pagbibinta ng lupa, pagbili ng lupa, yung gaya sa amin na walang kamuang-muang sa ganyang mga practices ay talagang dihadong-dihado na. So ito yung problema. Patuloy ang pagkawala sa aming lupa. Kasi ayon sa sinasabi ko noon na ang aming ancestral domain ay parang barita ng sabon na nakababad sa tubig. Na every now and then ay natutunaw ito. Nang lahat ng natutunaw na bahagi na ito ay hindi na talaga babalik sa barita. Ibig sabihin, lahat ng mga privatized o matituluhan o ma-applyan ng touring titling system o ma-privatize ay hindi na yan kailanman babalik sa amin. Kasi sa IPRA law ay mayroong section 56 na nakasulat doon na lahat ng mga vested rights na nauna kay sa pagkasabatas ng IPRA law ay hindi na yun mababalik. So yan ang concern namin ngayon na sana naman mahinto na ang pagkawala ng aming lupang ninuno. So ito yung kadalasan naming sinasabing problema namin. Ano ang kailangan gawin para mabago ang sitwasyon na ito, Timoy? I know this is a very simplistic question, ano? So siguro pwede ko siyang ilagay sa ganitong pamamaraan. Kung nasa ideal world tayo, na pwede tayong mag-imagine kung ano dapat ang nangyayari. Kung kayo ang tatanungin, if there was a way na umabot tayo sa ganon, yung sa dapat na mangyayari, paano nyo siya nai-imagine? Para maunawaan ng mga nanonood kung ano ang aspiration, ano ang pwedeng mangyari. Hindi ko sinasabing ito ang nangyayari ngayon, ha? Hindi ko rin sinasabi na posible agad ito. This may be something like nangangarap tayo. Pero syempre, ang lahat naman ng bagay na tangible, lahat ng bagay na nagiging ay mula sa naiisip. So, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na ma-share ang inyong pangarap, paano siya gagawin? Ano dapat ang ginagawa para maayos itong mga ito? Kung mangangarap po tayo, ano ang pangarap natin? Ito lang ang pangarap na maaari namin gawin. Una, i-delineate yung aming ancestral domain. At ang problema namin ay simula noong 2012 nang pumirma ang NCIP ng isang joint administrative order with the Department of Environment and Natural Resources, Department of Agrarian Reform, at saka LRA o Land Registration Authority. Land Registration Administration ba yan? Administration. Simula noon ay nabigyan itong dambuhala ang mga departamento na kung ayaw nila ay hindi makapag-issue ng Certificate of Ancestral Domain ang NCIP kasi may JAW. So simula pa yan noong 2020 o 2012 hanggang ngayon, since that time up to now ay walang ni isang kadte na na-issue ang NCIP na parabagang na-override ng JAW yung Ang Republic Act 8371. Ito yung pinaka-problema namin. Kaya nag-request sana kami na mapaabot kay President Duterte na sana ma-abrogate na yung JAW na yan. Kasi yan ang dahilan na mabilis ang pagkawala ng aming mga lupa. Kasi mabilis din ang DAR na mag-issue ng mga kluwa. Yung Certificate of Land Ownership. Tama po, no? Ito yung para sa agrarian reform naman. Sa mga at mabilis din yung pagbigay ng DNR ng mga
ano ba yung mga MPC, kung ano ba yung mga ganyan sa mining. Because Yung minerals, MPSA, yung mga permit MPSA, sa kuan, ano, sa EE, mining, no? mga ganyan. Exploratory at Oo, saka operation. oo. Pero Okay. ganun pa man, exploratory yan. Ano po Pero ang mining, sagot ng Pangulo at ano po ang sagot ng wala gobyerno kasi dun sa request yung na yun? si Presidente Duterte ay kung titingnan mo ay very well filtered. Ibig sabihin, mahirap kang lulusot sa nakapalibot sa kanya. Kung hindi ka kinikilala sa mga taong nakapalibot sa kanya, you have no opportunity to approach and talk to the President. Noon pang 2017 sana ay gusto namin makipag-dialogue kay Mr. President. Pero ang problema nga, una, sabi ng mga taga-NGO na sumusuporta sa Lumad Mindanao o sa Katutubo, wala tayong asahan dyan. Pero sa amin naman sana, kung makausap lang namin, we believe na baka may pag-asa na maunawaan ni President Duterte yung aming mga problema. So anyway, hanggang ngayon, wala. Hindi napaabot kay President Duterte. Pero ito yung sinasabi namin, halimbawa sa pagkakataon na ito, sana ma-abrogate na yung JAW between yung tatlong government agency. Kasi naapektahan talaga yung ancestral domain delineation. Siguro para maunawaan ng iba, no, para mas konting maunawaan ng iba ang usapin ng delineation. Maganda ring may paliwanag natin na ang batas natin, yung IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act, ay kinikilala na ang pagmamay-ari ng katutubo sa kanyang ancestral domain ay nauna sa Estado. Ibig sabihin, hindi karapatan ng Estado na ibigay o hindi ibigay ang ancestral domain. Ang karapatan lang ng Estado ay ikilalanin. So kilalanin, ibig sabihin i-recognize para sa mata ng iba pa na hindi naman katutubo ay hindi magulo, hindi maunawaan din nila para hindi magkaroon ng conflict on the ground kung alin ang kanino, alin ang hindi kanino. Kasi ang pagkilala sa ancestral domain, the way I understand it, it's a private ownership ang ancestral domain na collective ng tribo. Pagmamay-ari ng tribo, nauna kaysa sa Estado. So hindi pwedeng ibigay ng Estado ang bagay na hindi naging kanya. So mukhang ganyan ang prinsipyo sa loob ng Indigenous Peoples' Rights Act at sa ating konstitusyon. Kung kaya tuwing nagkakaroon ng problema sa delineation, yung delineation na ibig sabihin po niya yung pagmamarka kung ano ang boundary talaga ng ancestral domain, bahagi po yan ng pagbibigay ng ancestral pagkilala sa ancestral domain. So kung ang pananaw ng iba na ang gobyerno ang nagbibigay ng ancestral domain sa tribo, mali po yan. Kasi malinaw po ang batas at ating konstitusyon. Inikilala lamang. Ngayon, bakit ganito kahaba ang delay? Yan ang justice issue dito. Kasi kung kinikilala lang pala, hindi pa pwedeng tapusin na agad yung pagkilala na yan. Sa loob man lang ng isang taon. Kaya yan eh. Kung administratively gagawin, kung talagang maglalagay lang talaga sila ng political will, at ito ay morally justified, legally justified. At mukhang kulang lang po talaga. Pasensya na po at medyo nag-intervene ako ng konti. Ang personal ko ding opinion dito, kulang talaga sa political will, no? Yung sa usapin ng pamamahala at governance. Matanong kita, Timoy, ito bang pagkukulang sa pagsuporta ng mga namumuno, governance, no? Politics and governance. Gaano ba kalala ang sitwasyon na ito pagdating sa mga bagay na may positibong kapakanan sana sa mga katutubo? Mahina ba ang suportang political at governance sa mga katutubo? At gaano ito kahina? Pwede nyo bang mai-describe para mas maunawaan ng ating mga nakikinig at nanonood kung ano ang sitwasyon dito? Kasi tayo, Pilipino tayo lahat, no? May mga karapatan ng bawat Pilipino. Anong naiiba sa mga tribo? Bakit madalas sabihin na mas naiiwan sila in terms of suporta ng pamamahala, governance at politics? Gaano ba kalakas o kahina o kakulang sa larangan ng politics at sa larangan ng governance ang sitwasyon ng mga katutubo? Ay,
simula pa noong nag-umpisa itong ating gobyerno ay nandiyan na yan. Kasi para bang we are non-existing. Para bang wala kami. Para bang hindi kami nakikita. Para bang ang nakikita lang sa amin yung aming mga customary dances, mga dresses, ano-ano ba yung mga parang mga exoticism. Pero yung aming pagkatao bilang tao ay hindi nauunawaan. Kasi mayroong panahon na nangyari na yung paniwala na ang pagkakatutubo ay hindrance sa development. Yan ang nangyari noong 1957 nang ipinababa ng International Labour Organization ang Convention 107. Nang ibig sabihin diyan ay kailangang tulungan, kailangang i-integrate, kailangang walain yung pagkakatutubo ng mga katutubo kasi yan ang problema na hindi sila uunlad dahil katutubo sila. That was in 1957. Dito sa Pilipinas ay mayroong batas na ginawa noong 1957 din. That is Republic Act 1888. Yan ang pagbuo ng Commission on National Integration. Okay. Sabihin, paralin yung mga katutubo. So, ang espiritu na yan, ang diwa na yan, ay although 1957 pa yun, pero andyan pa rin yung wavelength ng paniwala ng katutubo ay walang kwenta. In fact, wala kami sa priority ng gobyerno. Kami ngayon ay ginagamit ng gobyerno para panlaban sa kanilang kalaban, particularly ang rebellion ng Communist Party of the Philippines. Kasi naniwala sila na 75% daw ng komunista ay mga lumad. Kasi doon naman yan nakitira yung mga rebelde sa kabundukan. Wala naman sa ating kultura, Sir Roy, na paalisin natin ang ating mga guest, yung ating mga bisita. Wala yan sa kultura natin. When in fact, kung walang matulugan yung bisita natin, sila yung patutulugin natin sa ating tulugan at tayo hahanap ng ibang matutulugan. So, ganun ang hospitality. Wala pang HRE noon, nandiyan na yung hospitality ng mga katutubo. So anyway, yan nagmula yung malalim na walang pagbigay ng importansya para sa katutubo. At sa simbahan naman, ay naniwala ang simbahan na matutulungan ng mga katutubo through charity work at pagbibinyag gawing Kristiyano. So you can imagine, ang dami ng mga katutubong naging Kristiyanos na. Kasi akala nila yan lang ang kulang para bumuti na yung buhay ng katutubo. Pero nagkamali sila. Kasi hindi yan ang daanan. Kasi we are people na mayroon kaming sariling pananaw sa aming pagkatao dito sa mundong ibabaw na ito. Kami yung sinasabi nilang uncivilized. Pero sa totoo lang, sila yung hindi sibilisado. So, kung titingnan mo, reverse, baliktad ang paniniwala nila sa amin. So, ito yung pinakamalaking problema. Kaya, kahit gaano, halimbawa sa ganitong pagkakataon, although I am not so fluent in Tagalog or in English, ay nakisama ako dito para lang mapaabot doon sa hindi pa nakarinig kung ano ang katutubo, ano ang lumad, what is indigenous people. Hindi kami nanghingi. Kasi wala sa amin yung mendicancy, yung bigar. Kasi pupunta ka sa aming komunidad, ay pare-pareho kami doon. Hindi gaya sa siyudad. Halimbawa, diyan sa Manila. Diyan sa Manila ay makikita mo yung pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pero diyan mo rin makikita yung nangangalkal ng basura. Sa komunidad ng katutubo, walang ganyan.
Walang sobra-sobra ang pagkapobre. Lahat kami pobre, lahat kami mayaman. So, yan ang aming society. And which, yan ang gusto namin sanang ibahagi sa buong mundo na yung pagkapantay-pantay. Kasi sa amin, hindi makatulog yung aming dato kung magtingin siya sa isang bahay na hindi na umusok. Ibig sabihin, wala nang sinasaing. Papuntahan niya kaagad yan sa kanyang misis at ipa-validate kung ano nangyari. So kung walang bigas, kahit na yung kahuli-hulihang bigas ng dato ay ibigay niya kasi ayaw niyang may magutom o may masasaktan sa kanyang mga tao. So ganon ang leadership ng isang katutubo. Well, in fact, gusto ko lang sabihin sa inyo na kami yung original na komunista. Ibig sabihin, lahat ng aming property ay property ng buong komunidad. Kaya hindi kami nahihirapan noon. That's why we survived. It's only now that we have the difficulty to survive with the introduction of the system, the so-called government system, the so-called advanced system. Dito na kami ngayon nahihirapan. Pero nung araw na wala pa ito, parang wala kaming problema. Itong konsepto ng communitarian, no, na pananaw na hindi siya nakasentro sa tao, kundi ang tao ay bahagi lang ng iba pa, o yung tinatawag nating ecologism, no? Na kung saan bahagi lang tayo. Itong mga ganitong konsepto, bago siya ngayon, pero matagal na siyang meron noon pa. Pero maraming komunidad natin ang naialis sa ganung pananaw. At ngayon, ang mga nag-aaral nito, sociologists, ecologists at iba pa, ay nagsasabi na kung yun ay tinuloy-tuloy lang, baka hindi tayo aabot sa ganitong mga existential issue natin ngayon, na kung saan we're fighting for our own survival as a human species. Ngayon, siguro dahil 80% ng ating mga mamayan ay Katoliko at Kristiyano, it would be interesting to note na ang mga original Christians, yung mga early Christians, were actually like communist societies. Kasi ganun din ang kanilang konsepto na walang nagmamayari ng iisa lang or private property. Communal din ang kanilang mga property system. So, this is something na siguro dapat maging bukas ang ating pananaw na may mga ibang pamamaraan. At ang mga ibang pamamaraan na ito, na siyang hindi natin ginagawa ngayon, ay magandang mapag-aralan at masubukan kasi ang ating kasalukuyang sistemang ginagamit ay hindi naman nakakabuti sa atin. In fact, yung tinatawag nating kasalukuyan natin ginagawa, yung normal na tinatawag natin, hindi natin magandang balikan kasi hindi nga, siya nga ang nagdulot ng problema eh. Kaya yung paghahanap ng green normal o yung bagong normal, dahil nauuso naman ito dahil nga tayo ay biglang nakaranas ng maiksing panahon na ginulo yung ating normal dahil dito sa ating pandemic, kaya nabuksan ang isip ng mga tao sa usapin ng green normal. Magandang maunawaan natin na ang mga ilan sa sagot nito ay nandun sa experience ng mga indigenous people's community, no? Timoy, tanong ko lang kasi ang pansin ko is that yung bagamat sinasabi natin na self-determination, na merong aspiration na ganito ang gawin, kinikilala din natin na pumapaloob kayo sa sistema na kung saan pinamumunuan tayo ng sarili nating estado at gobyerno. At sabi ninyo, maraming historical yan na dahilan kung bakit isolated at hindi naka-mainstream ang interest ng mga katutubo sa pamumuno o sa governance. I heard recently na balak ninyong mag-assert ng inyong sarili politically, na meron kayong balak magtayo ng isang Indigenous Peoples Party. And at alam din natin na itong mga nakaraang taon ay nasimulan na yung sistema ng IPMR, no? Indigenous Peoples Mandatory Representative. At alam ko, kayo ay sumusuporta rin to some degree dito sa pagsiset up nitong mga IPMR, pagpapalakas nitong sistema na ito. Sa kabuuan ba, Timoy, ano ang inyong political aspiration? Kasi bakit niyo gustong or balak or kinukonsider na itayo itong Indigenous Peoples Party? Now, bago natin pasagutin si Timoy, let me first say na ang pagtatayo ng isang political party o yung
pag-assert ng kanyang political interest, intention, is a constitutional right, no? Karapatan natin ito bilang mga mamamayan ng Pilipinas. So wala hong masama sa gawain na ito. Ang magandang maunawaan ay bakit kailangan siyang gawin. At kung maunawaan na ito ng karamihan, ano ang balak gawin ng LMPF para dito at paano makakatulong yung iba? Sige po, Timoy. Usaping yan ay matagal nang ninilay-nilay namin ang ganyan. Pero ang isang usapin ng kung magpapasok ka sa politika, lalo na sa sistema ng Pilipinas, ay kailangan mo ng pera. Eh, wala kaming pera. Although nanggaling sa amin ang karamihan sa mga pera kasi galing ang mga ginto at iba pa sa aming teritoryo, ay wala kami yan. So we wanted to be visible in the government. Kaya na pagpasiyahan namin, nasubukan namin pang magpaparehistro bilang isang political party. Pero bago pa yan, ay mayroon kaming urgent ngayon na naisipang gawin itong i-realize ang provision ng local government code sa establishment of tribal barangay. Kasi kung mapaloob lang kami sa isang regular barangay na walang pagbabahala sa aming kultura, sa aming bilang mga katutubo, ay talagang wala kaming kung sa Bisaya pa, wala mi bahin sa maong sistema. So ang isa ngayon sa iniisip namin, in fact yan ang mahabang tinalakay namin nung nakaraang pag-meeting namin, ay how to realize the provision in the local government code na pagbubuo ng tribal barangay. Kasi simple lang sa tribal barangay. Kasi kung mayroon kang 2,000 warm blood na katutubo, ay maaari nang i-declare yan na isang separate barangay. At nakita namin na through this barangay, ay may pakita namin sa buong mundo yung aming paggamit ng customary law. No? So may pakita namin how we manage our community. May pakita namin na hindi kami magulo panahon ng eleksyon. Kasi isa nga sa gagawin namin dito, beforehand, ay kailangan namin na mapaunawa sa mga tao, sa mga lumad, na kailangan malayo pa ang eleksyon ay napagkaisahan na ng mga taga-barangay kung ano yung tatayo na barangay kapitan, for example, kung ano yung mga kagawad. So hindi na yung hagisan ng putik panahon ng eleksyon. So ito yung aming maipakita na ganito kahusay ang isang pamamahala ng katutubo. Kasi hango ito sa aming sistema na tradisyonal. So ang problema lang ngayon, kasi nakausap na namin ang initially, ang NCIP, ay hindi nila alam kung paano gagawin. So we are now challenged to write, to draft, paano ba gagawin yung tribal barangay. Ito ngayon ang naghanap-hanap kami ng mga expert, paano i-draft yan. And we will submit that to the NCIP. And let the Commission and Bank discuss it and approve it and implement it. Kasi sa tingin namin, yung party list, yan ang aming, yan ang ating, sabihin natin, yan ang ating pundasyon ng ating party list. Hindi ka na kailangan magkampanya pa kasi meron ka ng mga tribal barangay na yun ang susuporta sa iyo. So, mga simple lang, parang although complicated,
Pero gano'n lang ang naabot ng isip namin kasi hindi naman kami masyadong politiko. So, nag-aaral pa kami. Kasi dati, yung IPMR ay parang isang individual lang yan na nakapasok sa sistema, lalo na sa legislative body ng local government unit. Pero ang experience namin sa halos magsampung tao na ay nahihigop o na-swallow ang aming IPMR sa sistema. Sa halip na siya ay mandatory representative ng IP doon sa local government unit, ang nangyari, sila na yung nagiging mandatory representative ng local government doon sa mga katutubo. So, Baliktad. na-reverse. Baliktad ang nangyari. Kasi mayroon na siyang power eh. So, hindi namin na-anticipate na gano'n lang pala mangyari. So now, parang mayroon tayong tinitingnan na isa pang opportunity itong creation of tribal barangay. But we have to be careful. Baka diyan na magtagaan, mag-aaway yung mga tribal leaders, mag-agawan kung sino maging barangay captain. At yun na mag-dominate para kurakutin yung ira sa barangay. Yan na iniisip na namin yan given sa experience na nabigay ng IPMR sa amin. So we hope na sana ma-realize na yung pag-draft ng ano bang tawag niyan? Parang rules and regulation on the implementation of tribal barangay. So ganyan lang yan siya, Sir Roy. Kasi gusto ko lang ipaalam sa karamihan na wala kaming balak na gaya ng ibang grupo na magsisid o mag-independente. Wala kami niyan. Sinasabi na namin yan na nakaupo kami sa mga forum sa United Nations ay sinasabi namin yan na wala kaming balak magawa ng isang republika para sa aming sarili. Pero ang amin ang gusto ay sana kilalanin kami. Recognize. Tatlo lang eh. Recognize, protect, and promote our rights as distinct people. Ganun lang. Kahit na hindi kami bibigyan ng ira, we can survive. Kasi alam namin na yung aming tinitirhan ay maaari namin gawin paano namin pag-ibayuhin, ipapaunlad yung aming mga teritoryo, aming mga lupang nino o ancestral domain. So yun lang, sir. Maraming salamat, Timoy, at ito ay napakahalaga sa atin para magkaroon tayo ng maayos na konteksto, no, sa mga issue. At kami naman sa Makakalikasan, bahagi ng plataforma di gobyerno or yung governance program or plan ng party ay ang pagkilala at pagsuporta sa self-determination and self-governance ng mga indigenous people. Bagamat ang aming pananaw, ang Maharlikanong katutubo, na kami din tulad ng salitang lumad, gumamit din kami ng isang salita na nagre-represent sa lahat kasi wala nga tayong common. Ang salitang Maharlika ay galing sa Luzon. Ang ibig sabihin ng salitang Maharlika ay yung nung unang panahon, sila yung mga grupo ng tao na middle class na malaya, na may dignidad. So ang pinakamahalaga yung panghuli. May dignidad, malaya, at may sinasabi sa lipunan. Ibig sabihin, siya ay pinakikinggan sa lipunan. At itong salita na ito ay ginagamit namin kadugtong ng salitang katutubo kasi ang paniniwala naman, lahat naman tayo ay tumubo sa lupang ito. Tulad din ng salitang lumad, ang kung saan ipinatubo, no? Kaya nga nung isa sa mga pambansang himagsikan na nangyari, yung sa Katipunan, ang tawag ng Rebolusyong Katipunan sa mga Pilipino ay ang mga tumubo sa kapuluang ito. Hindi nga sila gumamit ng salitang Pilipino tulad din ninyo, kung saan gumamit kayo ng salitang lumad. Kaya sa amin, itong katutubong Maharlikano ay pagkilala din na lahat tayo ay katutubo, bagaman may mga ilan sa atin ang nakalimot na dapat nga balikan. Halimbawa, mga Tagalog, sabihin Tagalog, mga taga-Ilog, Kapampangan, ay mga relasyon nila sa Pampang.
Ang Cebu, lately ko lang to nalaman, salitang Sugbu. Ang ibig palang sabihin niyan ay shallow water. Kasi nga trading area ang Cebu, kasi nga shallow water siya. So lahat ng ating mga komunidad actually nakapangalan sa mga water bodies kasi nga tayo ay dito umusbong, dito tumubo bilang komunidad. Nakaugat ang ating pamumuhay at ating kultura, tradisyon sa mga sistemang makakalikasan. Nakalimutan lang po natin. Pero may mga ilan sa atin na hindi nakalimot. At itong kanilang pamamaraan, hanggat hindi pa nila nalilimutan, mahalagang maprotektahan, ma-retain. At hindi lang para sa kanila. Mahalaga ang papel nito sa pambansang sustainable development o likaskayang pag-unlad. Ako naniniwala na marami tayong matututunan sa mga sistema ng katutubo, ng mga indigenous people. Pero kailangan natin bigyan ng pagkakataon upang ma-optimize nila ito para magawa nila. At hanggat hindi natin sinusunod ang usapan sa ating konstitusyon na kinikilala ng Estado ang self-governance and determination mga indigenous people, at hanggat hindi tayo makahanap ng mga namumuno at Estado at gobyerno na siyang magtulak nito, ay tuloy-tuloy tayong magkakaproblema. Kami po ay bumababa kami po ay lubos na nalulungkot sa mga maraming sitwasyon kung saan maraming napag-aaway ng mga pamilyang indigenous people sa loob ng kanilang teritoryo, maraming napapatay at pinapatay dahil sa mga conflicts na pumapasok sa kanilang lugar, no? Yan man ay gawa ng militar o gawa ng rebelde, lahat po yan ay mga conflict na wala sa kanilang lugar at pinasok lang kung kaya't sila ay naiipit sa ganitong sitwasyon. Ito po ay kailangang tumigil. At unfortunately, sa tingin namin, isang malakas na pamamahala ang kailangan natin dito. Kung kaya nga kami, ang aming response is really to organize politically, not for ego, not for our own grab of power, but in order to assert itong mga bagay na dapat, no, what is moral and what is right, and what we actually need because of the existential issue ng ating climate change. Kailangan po nating kaharapin itong mga fundamental na issue ng ating kalikasan. Ang sagot po niyan, isa sa mga sagot niyan, ay nasa experiences ng indigenous people. Kung kaya't napakalaking bahagi sa national development na ating sundin ang pinagkaisahan batay sa ating konstitusyon at sa ating mga ipinasang batas para maibigay ang karapat-dapat sa mga indigenous peoples community, sa Bangsamoro at sa Cordillera people. Bagamat ang pareho pong IP din po naman ang Bangsamoro at saka ang Cordillera. Pero mahalagang kilalanin siya bilang tatlong distinct at lumalabas nga ngayon, maganda ring may hiwalay na pagkilala sa Lumad bilang particular doon sa Mindanao dahil sa pamamaraang ganito ay natututukan natin ang mga issue patungkol sa kanila. Ang commitment po namin sa Pilipinas Kalikasan Movement at sa mga kalikasan ay ituloy po itong serye na ito hanggat maubos natin ang lahat ng mga katutubong gustong i-feature o ipaliwanag ang kanilang komunidad. So kami po ay nanawagan, nanghihingi kami ng tulong sa LMPF at sa iba pang mga network at coalition ng mga indigenous people and support groups nila na bigyan ninyo kami ng puwang na ma-connect sa mga komunidad ng indigenous people, Bangsamoro at Cordillera na ma-feature po natin in a series of 1 to 2 or to 3 hour session ang issue ng bawat komunidad. Hindi rin po kasi nakakatulong yung i-generalize natin sila. Cordillera, Lumad, Bangsamoro, nakakatulong po yan to some degree. Pero hindi po yan nakakadagdag overall sa tunay na pagkilala sa mga individual communities. Halimbawa, ngayon ko lang natutunan na 15 bangsa, tama ba? Bangsa pala ang Irumanon Manuvo. I Bansa. Na may ganyan palang konsepto, no? So, ngayon dati gusto ko lang kilalanin ng Arumanen. Ngayon gusto ko lang makilala yung 15 para maintindihan mo yung history talaga. Ito ay magandang maunawaan ng Pilipino, ng Maharlikano, ng mga taong tumubo dito sa ating kapuluan. At nawa itong programa natin ay maging paraan para gawin ito. So, sa mga susunod po na linggo, at pagpapatuloy lang po natin ito po ay umpisa lamang sa ating gagawin. At sa lahat po ng mga indigenous people, Cordillera, Bangsamoro communities na gustong i-feature ang mga sarili nila dito, welcome po kayo. At bibigyan po namin kayo ng pagkakataon
At ito pong sa kwento ng Arumanen, uulitin po natin ito na nakatutok lang sa kanila. Ngayon po kasi ay tiningnan muna natin ang kabuuan ng LMPF, ang IPP, Indigenous Party, at yung kanilang programa sa IPMR, at syempre bahagyang pagpapakilala sa fundamental. Maraming salamat po, Timuay, at siguro bago tayo maghiwalay, para na rin sa edukasyon ng ating mga kasama. Ang salita po bang Timuay, ano po bang ibig sabihin nito? Ang Timuay ay galing may hango sa, ang root word niyan ay Timo, meaning to gather together. Ibig sabihin, ang Timuay is a person who could gather people. Okay. So yan parang convenor, ganon, kung sa English. Convenor siya, convenor. Hindi Superman. Okay. Convenor lang siya. Ibig sabihin, so hindi mo siya parang shaman na tagagamot, hindi ganon. Iba yun. Yun ang tawag namin doon sa Romanon ay walian. 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 Yan ang kasi sa community ng Arumanon, ayon sa pagkakaalam ko, may dalawang leader diyan, yung spiritual leader at saka yung political leader, sabihin natin, yung Timuay. Oo. Kasi yung Timuay po ang political leader. Political leader. Yung political leader, siya yung nagpapatak pamamahala sa komunidad. Yun namang walian ay siya yung nag-a-advise doon sa Timuay kung ano ang maaari niyang gawin. Kasi ito yung may connection doon sa mga espiritu, yung mga sabihin natin hindi makikita. Halimbawa, siya yung nakikita na may darating na karamdaman, gaya ng siya yung nakakita na may darating na infestation ng rat o locust o ano pang mga problema, siya yung nakakakita. And he advised the Timuay what to do. Sabi niya, okay, mag-offer tayo ng ganito. Okay. Ganito yung mga tao kailangan lumipat ng tirahan kasi maraming mamamatay dito ayon sa nakikita ko, mga ganon. So, dalawa. So, yan ang ibig sabihin ng Timuay. So, yung Timuay, yan ang pinaka-pobre. Yun ang kasi may kalabaw yan, pero susunod na araw, kukunin na yan ng iba. Halimbawa, may problema. Halimbawa, mayroon walang property na malinaw kasi dadaan lang. So, lahat tinutulungan. Halimbawa, mayroon doon mga asawa na walang ibigay. Yung Timuay pupunta doon na Timuay will secure yung maitulong niya doon sa may problema. Ganun ang Timuay. So siya yung pinakamadiskarte sa lahat. Siya yung makadiskarte. Siya yung walang property na malinaw. And the reason na maraming asawa yung Timuay ay hindi naman sa kanyang kagustuhan yan. Kagustuhan yan ng kanyang first wife. Dahil you can imagine, araw-araw napupuno yung bahay nila ng mga tao galing sa malalayang lugar magpatulong. Kaya ano yung magluto? Wala mang kasambahay nung araw. So yung pangalawang asawa ay kagustuhan niya ng misis para mayroon siyang katulong doon sa papatakbo sa household course doon sa kanilang bahay. Yan pala yung historical at cultural background ng yan ang dahilan. Kaya yung lalaki, hindi ka pwede magdesisyon na magkuha ka ng pangalawang asawa. It must be approved or ito ay kagustuhan ng first wife mo. Kasi kasi ito yung problema naman kung leader ka, always doblado ang penalty mo. Halimbawa, yung ordinary na manobo is isang kalabaw lang, ako, isang Timuay, baka dalawa, tatlo, depende doon sa kabigatan ng aking kasalanan ang aking ibibigay. So, ganun kahirap kung isa kang Timuay. At ang Timuay naman, ang Timuay naman, gaano kalaki ang obligasyon at kapangyarihan, ganoon din kalaki ang kailangan ibigay. Kailangan yung tutuparin mo yung ibigay mong
penalty. Kaya sa amin, walang kurap. Kasi ang kung mga malaman namumuno ay walang pera. walang pera. Ano bang ikukurap niya doon? Sa atin naman, ang mga namumuno sa sistemang kuan natin, ang Yung, namumuno siyang yumayaman. oo. Kaya nga gustong mamuno dahil sa pamumuno ay yayaman ka. Sa amin, it's the people who recognize you. Whether you like it or not, na ikaw yung team mo ay wala kang magawa because it is the will of the people. Kahit sabihin mo ayaw, kahit mag-iyak-iyak ka dyan at mag-rebuild ka, basta ikaw Kahit ayawan mo, ikaw ang ilalagay Oo. dyan. Oo. So, ganun. Ganun ang kwento. Maraming salamat, Timoy, at Oo. malaking bagay ito para mas maunawaan natin. Oo. Mga kasama, magandang gabi po sa inyong lahat. At kami po, sa ngalan ng mga kalikasan at Pilipinas Kalikasan, nagpapasalamat po kami sa panahon na ibinigay ni Timoy Jimid Mansayagan ng Menuvo Arumanen Manuvo na bahagi ng Lumad Mindanao People's Federation. Magandang gabi po sa inyong lahat at Sir Jimid, marami pong salamat. Magandang gabi rin po sa lahat na nakikinig ngayon. Sa susunod siguro, iba naman ang ipa-interview, ibibigay ko na lang yung pangalan. Opo. Ganun po ang idea natin para mas maipaliwanag din na isa-isa ang bawat. So ito pong ating serye ay hindi natin tatapusin hanggat meron pa pong isang tribo na hindi pa po nakakapagpaliwanag para maunawaan ng iba yung kanilang sitwasyon at kanilang komunidad. Marami pong salamat at salamat po muli at Sir Jimid, sa susunod po ulit.